ngayon? Ayan, hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Tayo sama-samang umawit, sumayaw sa proseso ng Lord ngayong umaga na to. I'm
ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Panginoon. Mga church, ating patuloy na buksan ang ating mga puso. At hayaan natin yung bawat salita at bawat mga awitin natin ay maging alay natin para sa Diyos ngayong umaga na to. Thank you, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo, Lord, kung bakit kami naririto. Hallelujah. Ang nais ko'y makilala ka ng lubusan, O Diyos. Ang nais ko'y maranasan ko ang
Diyos na aming pupurihin. Ikaw ang aming Diyos na sasambahin. Thank you, Lord Jesus.
Sige po, patuloy natin bigyan ng isang mataas at malakas na palakpakan, Panginoon Diyos. Hallelujah. He deserves all the glory and praises in this place. Hallelujah, Lord. Huwag po tayong mapagod. Sige po, ibigay natin ang mataas na papuri. Hallelujah. Kahit kailan, hindi siya napagod sa atin. Hallelujah, O God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon Diyos, Ama naming banal at pinagpala sa lahat, banal na Espiritu, mapagpalang umaga po sa inyo. Tunay, Panginoon Diyos, na labis po kami, Panginoon, na nagagalak sa umagang ito, sa katapatan niyo po sa buhay namin, Panginoon. Lord, alam namin we don't deserve anything, O God. But Lord, you continually put faithfulness in our lives, Panginoon, na nakakarating po kami, Panginoon Diyos, ng may katapatan sa lugar na ito, Panginoon, upang mapaglingkuran ka, Panginoon. Upang makilala ka ng lubos, Panginoon Diyos, upang makita ka at maranasan ka, Panginoon, sa lugar na to. At sa oras na to, Panginoon Diyos, hayaan mo, Panginoon, na maihayag ang salita mo sa lugar na ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong kaharian, Panginoon Diyos. Hayaan niyo po, Lord, na ma-receive po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang tunay na diwa ng iyong presensya, Panginoon. Samahan po nawa kami ng banal na Espiritu sa pagtanggap at pagyakap sa mga katuruan, Panginoon, na patuloy niyo pong inilalagay sa amin, nang sa gayon, Panginoon, ay makalakad po kami at makahakbang sa mga bagay, Panginoon, na pinahintulot niyo po sa amin dito sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, hayaan niyo po na samahan niyo kami, kasama po ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na yakapin, Panginoon, at tanggapin ang salita mong maihayag sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Patuloy ka pong maitaas sa lugar na ito ng may pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isang itian naman natin muna ang ating mga katabi at batiin natin ng good morning. Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay nasa pangalawang linggo na po tayo ng February. Ano po, at nasa pangalawang topic na rin tayo ng ating February series. Ano po, we are now down to the second topic for February sermon series. And for recap lang po, ano po, kung matatandaan po natin last January, alam naman natin lahat ng growth kailangan may roots. 'Di ba? Hindi tayo mag-grow o hindi tayo lalago kung walang mga pinagmumulan ito pong ating mga pinag-aaralan. At kung matatandaan po natin, for a recap lang po, last January, we studied about the stewardship foundation. Ano po, it is a preparation and roots of being a good steward. Ano po, ng mga topics na tinuro sa atin. And now, part po ng pagiging good steward natin is to be a good steward of time. Kaya po, this February, we embrace the topic that is all about our time, being a good steward of time. And nag-umpisa na po iyon sa first topic natin last week po, which is the redeeming time na tinuro po sa atin ni Pastora Gracia. It tells us on how we are going to use time wisely because our days are evil. Ano po, at dahil tayo ay well aware na po na ang oras natin ay mahalaga, ano po, na ang oras natin ay mas may malaking bagay na hinihingi sa atin, alam na po natin kung paano natin iti-treasure at iti-cherish yung bawat time na ipinagkakalob sa atin. But this time, bagong katuruan at bagong pag-aaral muli ang ating gagawin. It is entitled, The Tyranny of the Urgent. Alam niyo po, unang beses na nabasa ko po The Tyranny of the Urgent, syempre, ang aking kaibigan na si Paring Google, ang aking unang tinanong, ano ba ang tyranny? Di ba? Parang masyado namang malayo sa kaalaman ko ang tyranny. Ano po, pero since we have already know how to value time, we need to identify the things that cause the waiting. Ano po, ano ba yung mga bagay na nagpapasayang sa oras na meron ako? Sometimes we tend to waste time because we really doesn't know ano ba talaga ang bagay na dapat mong inuuna. Ano po, at dito sa word na urgent, alam niyo po, gamit na gamit to sa mga taong nagmamadali talaga eh. Minsan kahit nga hindi nagmamadali pero may gustong alisan, sasabihin urgent eh. Diba? Yun yung nagiging reason natin. And being a good steward of time, identifying the things that needs to be done and needs to be dwelling is more important. Ano po? So, our topic for today is all about the tyranny of the urgent. So first, meron po tayong question dito.
sabi po dito, how often do we confuse what is urgent with what is important? Gaano nga ba natin naiintindihan o gaano ba nagpapagulo sa utak natin yung pagkakaiba ng urgent at important? Ano po kasi, sa isang taong nagmamadali, iisa lang ang ibig sabihin ng urgent and important. Pag nagpaalam ka na, importante lang, alam mo na urgent yun eh. Pero pag nagsabi ka rin ng, wait lang, urgent lang, alam mo na importante rin ang gagawin. Pero magkaiba pala sila. Ano po? What is tyranny first? Tyranny means oppression, or it is being unreasonable, unjust, or abusing. Ano po? And while urgent means requiring immediate action or attention. Ibig sabihin, we are abusively using the term urgent to justify the means of the things we wanted to be done, even if it is not important. Ano po, kadalasan lagi nating sinasabi na urgent, pero hindi naman siya importante, pwede pa naman siyang iibang araw, pero dahil tayo ay ginagahol ng sarili nating isip at sa sarili nating mga gawain, iniisip natin, napaka-importante niya. Ano po, at yun yung nami-misunderstood ng bawat isa sa atin. Ano po, so we have here, there is a little book called The Tyranny of the Urgent. It is by Charles E. Hamel. Ano po, sabi po dito ni Charles E. Hamel, your greatest danger is letting the urgent things crowd out the important. So sometimes we choose what is most important over what feels urgent, no? Madalas mas pinipili naman natin yung importante kaysa yung dun sa kailangang matapos. Ano po, pero vice versa, minsan inuuna natin yung magagahol tayo kaysa gawin kung ano yung importante. But sometimes, the urgent things of life can crowd out the most important thing. Ano ba yon? That is the time with Jesus. Ano po, sa pagkakataon na namamadali ka sa oras mo at feeling mo mauubusan ka na ng oras, mauhuli ka, do you recognize the importance of your time with Jesus, or you are more aware sa time na meron ka na lang that you need to consume? Ano po, sometimes we misunderstood that if we feel that something is urgent, nalalagpasan natin yung mga importanteng bagay at detalye sa buhay natin. Kasi nga, akala natin, kailangan nating magahol. Kailangan nating tapusin kaagad. At sa kagustuhan nating matapos lahat kaagad, nalalagpasan natin yung mga importanteng bagay. Ano po? Ang verse po natin, manggagaling siya sa Luke 10:38 to 42. Ano po? So we all live under pressure. Sino po dito na makakapagsabi na ang dami niyang pressure sa buhay? Pressure sa trabaho, sa mga meetings na kailangan matapos. Minsan kulang pa yung isang buong araw. Meron akong nabasa, sabi din sa social media, bakit kasi yung isang buong araw hindi na lang 30 hours? Bakit kasi 24 hours lang, pwede namang isagad na ng 30? Kulang yung oras ko para sa mga meetings ko. Minsan, pressure tayo sa pag-aaral. Sa kagustuhan natin na magkaroon ng kaayusan yung grades natin, magkaroon ng fruit of labor, yung mga bagay na ginagawa natin. Kadalasan, napipressure tayo nito. There is always something urgent calling for our attention. Lagi nating hinahanap yung mga bagay na paano ko matatapos. Lagi sa sarili natin mga kaparaanan. Yet, in the middle of this noise, Jesus calls us to what is important. Ano po? And that is being with Him. Sa lahat po ba ng ginagawa natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, everything that we wanted to accomplish, isinasama po kaya natin ang Panginoong Diyos para maisakatuparan ng lahat ng yon? Kadalasan po kasi pagising natin sa umaga, iisipin na natin yung tatapusin natin ng buong araw. At dahil sa kaiisip natin na kailangan nating matapos yun ngayong araw dahil meron tayong due date, meron tayong deadline, ang tendency po nun, hindi mo na nga nakakausap ang Diyos bago ka umalis eh. Hindi ka na nga nakakapanalangin before na lumabas ka ng bahay mo. Hindi mo man lang siya nakakausap during the moment that you needed Him the most. Diba? Dahil we are more focused in finishing what is urgent. Ano po, sa kagustuhan natin na malagyan na agad ng tuldok yung mga dapat mong gawin ngayong araw na to para bukas wala na akong gagawin, pahinga na lang ako.
ang tendency po nun, masyado na pala nating napapabayaan ang pinakang importanteng bagay na kailangan nating nagagawa sa loob ng isang araw. At yan po ay ang pakikipag-usap palagi sa Panginoong Diyos. Ano po? This tension between the urgent and the important shows up beautifully in the story of Mary and Martha. No? Siguro po, ang ilan sa atin dito nakilala na o kinikilala pa si Mary and Martha. Ano po? But they are the ones na nagpapakilala at naging living testimony ang kanilang kwento kung paano ba tayo nagkakaroon ng tension between urgent and important. And our key verse for today po ay manggagaling sa Luke 10:38 to 42. Hayaan niyo po ako na basahin ang ating salita ngayong umaga na to. Sabi po dito, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanya maitaas po ang kanyang pangalan, ano po sa kanya makapangyarihang salita. Ngayon po, ito pong Luke 10:38 to 42. Before po tayo makarating sa kwento na to, ano po, kung babasahin natin yung buong Luke chapter 10, ang dami pong kwento, ang dami pong kwento na bago po makarating dito. But all of those stories and parables po na nakalagay po doon sa Luke chapter 10, lahat po yun ay mga bagay na naisakatuparan at natapos po ni Jesus Christ habang siya ay naglalakbay. Meron lang po akong tanong sa bawat isa sa atin. Sino po kaya dito sino po kaya kayo dito usually? Kayo ba si Martha? O kayo po si Mary? Ano po? Halimbawa, di ba po, may bisitang darating sa inyo. Yung mga nanay natin. Hello po, di ba? Pag yung mga nanay natin may bisitang darating sa kanilang bahay, lahat na gagawin. No? Babalik ta rin ang bahay para malinis. Bilisan mo, darating si ganto. Darating sila pastor, ayusin mo yung mga yung mga upuan, linisin mo, magwalis ka, magmap ka. Di ba? Very excited tayo. We are well prepared pag may darating tayong bisita. Sabi nga nila, ang mga Pilipino, they are very hospitable. Lagi silang welcome sa mga tao. Lalo na pag foreigners, o kaya may mga bisitang darating, lahat talagang overwhelming. Iwe-welcome ka talaga nila sa tahanan nila. Naalala ko lang po, dito po sa school, during that time na may nag-visit po dito ng mga Koreans. Nakakatuwa lang po kasi they are like mga artista. Bakit? Kasi pinagkaguluhan po sila ng mga bata. May mga nagpa-autograph pa, but they are just a normal students from Korea. And because Filipinos and our culture is being hospitable, lahat ipinaganda. Yung mga pagkain na masasarap, ipinakain sa kanila, lahat inihanda para sa kanila. And that is one thing na nagiging characteristic natin bilang isang tao, masyado tayong nagiging abala sa mga bagay na yon. Dun po sa libro po ni Charles Hammel, kung mababasa po natin siya, kasi po meron siyang special section, yung book po na yon. And binasa ko po yung special section na yon. Meron po siyang sinabi doon that we found ourselves working more and enjoying things less. Ibig sabihin, mas marami tayong kaabalahan sa mundo kesa na-enjoy natin yung mga bagay na dapat ay ginagawa natin. Katulad na lamang nung pagbisita ni Jesus kala Mary and Martha. Supposedly, dapat ini-enjoy nila yung presence ni Jesus Kumbaga, syempre si Jesus na yun, Lahat na gagawin mo, baka nga magpa-autograph ka pa kung uso yung autograph nung time na yun. Di ba? Lalo na sa mga artista, anong gagawin ng iba? Kukuha sila ng camera nila, pipicturean nila kahit nasa harapan na nila yung mismo artista. Kukuha pa rin sila ng camera para picturean pa rin nila. But we know that this is not the important thing to do. Meron po tayo ditong 4 na key points that could give us
more understanding on how we will embrace the tension between the urgent and the important. And the first key point po ay the pressure of the urgent. Ano po? Sabi po sa verse 40a, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. So when we say distracted, it means, it is a Greek word, means to be pulled or dragged away. Martha wasn't doing anything wrong. She was just pulled away from what was best. Di ba nga po alam natin, struggle is real. Pero ang isa pa pong katotohanan ng buhay, pressure is real. Ano? Totoo po ang pressure. Ano nga ba yung mga nagpapapressure sa buhay natin katulad ni Martha? Ano bang mga situations yung nagbibigay sa atin ng pressure? The more we are pressured, we are lacking wisdom to what are the important ones. Ano po? Pag tayo ay nandun na sa pagkakataon na sitwasyon na masyado na tayong napipressure sa mga bagay sa mundo, yung mga bagay na dapat nating tapusin at gawin, doon na nawawala yung focus natin na dapat pala ito yung inuuna ko. Just like how Martha being distracted, ano po, nagawin lahat ng preparations because nandoon si Jesus. Sabi dito, Martha wasn't doing anything wrong. Walang mali sa ginagawa niya. And just like how you are being hospitable, caring, sa mga tao na nagiging bisita mo, walang pong mali doon. Ano po? But she was just pulled away from what was the best. Nawala siya sa focus. Nawala siya doon sa pagkakataon na meron siya dapat higit na ine-embrace at chine-cherish more than doon sa dapat niya lang tapusin. Ano po? We tend to have a good intentions to get things done, but God wants us to cherish every moment that cannot be redeemed. Ano po? Hindi natin mababalik yung pagkakataon na nandun si Jesus sa harapan niya. Kasi nga, just like how Jesus being there, di ba po sabi natin, yung Luke chapter 10, kung babasahin natin, and yung iba pang mga books, ano po, hindi naman po nag-i-stay si Jesus ng matagal sa isang lugar. Umaalis siya kaagad doon sa mga lugar na yun. Bakit? Pagkatapos niyang gawin, yung mga bagay na dapat niyang gawin sa lugar na yun, umaalis siya agad. Kasi meron siyang mga dapat tapusin na iniatang sa kanya. Ano po? At hindi na mababalik yung pagkakataon na babalik siya ulit ka. Hindi naman niya pwede sabihin na, Mary, Martha, babalik pa ako dito next week, antayin niyo ako ulit. Wala pong ganon. Ano po, during that time, that is the only time that Jesus visited them. Ano po, and we tend to have a good intention na asikasuhin siya. Ihanda ang lahat para sa kanya. Ganon naman po tayong mga tao, di ba? Pero God wants us to cherish every moment that cannot be redeemed. Ang gusto po ng Panginoong Diyos, hindi po yung mga kaya mong gawin para sa Kanya, kundi mismong presensya mo. Alam kasi ng Diyos na kaya mo nang gawin ang lahat. Kaya mo siyang pagsilbihan, kaya mong ihanda ang lahat para sa Kanya, kaya mo siyang ipagluto. Ano po? Pero ang alam ng Diyos sa atin, we are more lack of focus and putting our focus to Him pag nandyan na siya. Or even kahit nga wala pa si Jesus pag nilalagay na natin ang sarili natin sa sitwasyon na gusto natin siyang makausap o gusto natin siyang makasama yung presensya niya. Dahil we are out of focus. Minsan kahit nagpipray ka na, no? Kahit nasa prayer room ka na, ang iniisip mo trabaho. Sumasagot ka pa rin sa mga calls kahit na nasa middle ka na of devotion. Minsan kahit na alam mo na nakikipag-usap na si Jesus sa'yo, pero naalala mo bigla, ay, pasaan pala ng thesis bukas. Gagawin mo, yun na yung iisipin mo. No? Hindi mo natatapusin kung ano man yung ginagawa mong pakikipag-usap sa Diyos or even mamadaliin mo na tapusin yun para mas matapos mo kung ano yung nagpapadistract sa'yo. Ano po? Sabi po dito sa ating application, we live in a world of Marthas. Our schedules are full, our minds are racing, and our hands are always busy. Like for example po in our dues and bills or even yung mga deadlines natin. Kagustuhan nating matapos or mapasa ng tamang oras, we will find our own ways to get things done. At dahil po humahanap tayo ng sarili nating kaparaanan para matapos ang lahat ng yon, hindi po natin nakikita na
masyado ng puno yung kamay natin. At dahil masyado ng puno ang kamay natin, hindi na natin nasa-serve ng tama kung ano ang para sa Diyos. Ano po? Sabi po di ba sa Bible, we cannot serve two masters at one hand. Hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin lahat. We must have the wisdom to choose what is the important ones and what we need to prioritize. Sabi po dito, the tragedy is that we can serve Jesus without ever really sitting with Jesus. Minsan, hindi na natin alam or hindi na natin napapansin na tinatapos at ginagawa na natin ang mga bagay sa sarili nating kakayanan. No, sabi po sa kanta kanina, and sabi rin po sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord God Almighty. Ibig sabihin, sa kagustuhan po natin na matapos ang mga bagay, nang nangyayari po sa atin, napapabayaan na natin ang mag-focus sa kung ano man yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin, and we are more focused kung ano lang yung kaya nating gawin. Nilalagay po natin ang lahat sa kamay natin. At the end of the day, burnout. At the end of the day, no resolutions. Diba? Nagbe-breakdown ka na, nadi-discourage ka na kasi hindi mo talaga alam na you are now serving the world more than serving Jesus Christ. Sabi po dito, the urgent can keep us busy, but the important keep us grounded. We realize we have become slaves of our own pressure. Ano po, hindi natin napapansin that tayo po mismo ay nagiging alipin na tayo ng pressure ng mundo. Nagiging alipin na tayo ng mga bagay na hindi dapat natin inuuna. Sabi po doon sa leadership mentoring namin last Friday, we are servant first before we are entrusted to be a leader. No? Tayo ay itinalaga, binuhay at binuo ng Diyos para mapagsilbihan muna natin siya bago tayo makapag-lead. Ano po? Bago tayo mamuno. At dahil we are all servant of Christ, yung servant po na tinatawag dito is not just doing things physically, but being ready physically when Jesus comes. No? Hindi lang physically, even spiritually. Kailangan natin maging handa. Jesus wants our time and our service. Most of the time, He expects us to just sit, serve Him with our presence. Ano po? Ang Diyos naman po, hindi naman siya nanghihingi ng sobra-sobra sa atin. Tayo lang ang napipressure na gawin lahat ng sabay-sabay para lang ma-justify natin that we are serving Him. Para lang ma-justify natin na ibinibigay natin ang lahat sa Kanya. Ano po? Sabi po dito sa book ulit ni Charles Hammel, but the urgent task call for instant action. Endless demand, pressure every hour and day. Ano po? May mga bagay po na kailangan ginagawa na natin, pero may mga bagay na dapat inuupuan natin kasama ang Panginoon Diyos. He knows that we are able, we can do better to serve Him, pero hindi lahat tayo kayang magbigay ng oras para makinig. Sabi nga po ni Bishop Oriel, wisdoman mo. Ano po, gamitan natin ng wisdom. Hindi puro pagod, hindi puro abala. Dahil minsan ang inihingi lang ng Diyos sa atin ay yung oras po natin. Second key point po natin, the priority of the important. At makikita po natin siya sa verse 39. Sabi po dito, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Alam niyo po, it is kind of a normal situation pag merong dalawang magkapatid na nagkukumparahan sa mga bagay na ginagawa nila. Bakit naman si ate nakaupo lang dun, ako linis na linis dito? Bakit naman si kuya nagsiselfon lang dun, ako yung naghuhugas ng pinggan? Diba? Kadalasan napapansin natin, nagkakaroon tayo ng observation na bakit yung iba ito yung ginagawa, ako ito yung ginagawa ko. Pero ang katotohanan po, mas nagkakaroon tayo ng awareness to what is really important. Kung tayo po ay hindi nako-convict na there is something wrong around me, hindi natin maiintindihan or ma-identify na, di ba pag naiiba ka ng ginagawa, magtataka ka, halimbawa sa mga sumasayaw, di ba? Bawal, mapalakpak ang ganyan. Hindi ka nakasabay. Nasa kaliwa ka, nasa kanan sila. Siyempre, magiging aware ka, observant ka. Bakit hindi ko sila kasabay?
Ang gagawin mo, sasabay ka. Di ba? At katulad po natin, we must know how to be aware, sa mga bagay. Thank you po. Kung paano tayo magiging aware sa mga bagay na dapat nating napapansin kung mali na ba or naiiba na ba tayo. Dahil masyado tayong focus sa pagiging abala. What is your priority? Evaluate and assess po natin yung sarili natin. Ano ba yung priority ko sa buhay ko? At this moment ba, ang priority ko yung business ko? At this moment ba, yung priority ko ay yung trabaho ko because I want promotion? My priority ba is to earn so much money na hindi na ako kailangan pang mamblema? Ayun bang nagiging priority natin? Or your priority is to win souls and do what God says to you? Ang priority mo ba ay mabalanse ang buhay mo dito sa mundo at buhay mo bilang lingkod ng Diyos? Marami pong mga bagay na nagiging focus tayo at napapriority sa pagkakataon na to. What makes you busy is your priority. Kung ano yung mas napaglalaanan mo ng oras, that is your priority. Kung nahihirapan ka ngayon na i-identify or i-assess po yung sarili natin, ano ba yung priority ko? What makes you busy is your priority, and what takes your time a lot is your priority. Kung masyado ka nang kinakain ng gadgets, cellphones, and social media, then it is your priority. Kung masyado ka nang kinakain ng trabaho mo, mas lamang na ang oras ng pagtatrabaho kaysa pakikipagminsan. Ang trabaho mo na humihigit pa ng 8 hours, pero ang devotion mo, 5 minutes, tapos ka na. Ang prayer life mo, 2 minutes lang, okay na to, tulog na ako, antok na ako Pagod ako sa trabaho. Di po ba? May mga bagay na nagkukulang na kasi hindi na balanse. Just like how Martha focuses on doing chores, and just like how Mary focuses on listening to the Lord. Sabi po dito, in the culture of that day, sitting at someone's feet meant becoming their disciple. Pag po ikaw, noong mga panahon po nila, during the time of Jesus Christ, pag ikaw ay umupo ka sa talampakan, sa paanan ng isang tagapagturo, you are acknowledging yourself as a disciple of him or her. At alam niyo po ba, trivia lang, Martha and Mary, or even Mary po, specifically Mary, is one of kauna-unahang babae na umupo sa paanan ni Jesus Christ during that time. Kasi po, usually, mga lalaki po ang kadalasan na umuupo sa paanan ng nagtuturo at nakikinig. But during that time, paano ba nagkaroon ng wisdom si Mary na umupo lang at makinig at ramdamin, i-welcome ang presence ni Jesus Christ sa tahanan nila? Sabi po dito, while Martha was busy doing for Jesus, Mary was simply being with Jesus. Saan ka po ba mas nagkakaroon ng kapayapaan ngayon? Do you have peace doing your business and finishing things that needs to be done? At pag natapos mo siya, meron ba tayong nararamdaman sa sarili natin na it feels like natapos mo siya, na-accomplish mo siya without even talking with Jesus? Minsan na-experience, ako po, siguro, life testimony din, na pag ako may mga bagay na tinatapos, pero out of God's guidance, out of His presence, out of hindi po pakikipag-usap sa Kanya throughout the day because I am being hurried and rushed na matapos yung mga bagay, kahit matapos ko siya, parang wala akong natapos. May ganun po kaya nakakaramdam sa atin dito. Na kahit na ang dami-dami nating nagawa, lahat ng checklist mo, napuno na ng check. Pero feeling mo may kulang. Parang meron akong hindi nagawa. And that is being with Jesus. Kadalasan, akala natin, yung mga bagay po na ginagawa natin, na natatapos natin, kasama natin ng Diyos. At dahil hindi tayo nakikipag-usap at wala tayo doon sa puso ng kailangan nating i-embrace, which is being with Him in all ways, nakakaligtaan natin na gawin ang mga bagay na yon.
Sabi po dito, there are things or moment and time that cannot be redeemed. And one of the example of this po is Jesus Christ. Alam niyo po, Jesus Christ has 3-year ministry before He crucified. 3 taon lang po ang meron siya na nakapag-ministry siya, nakapag-disciple siya. It seems short for all of us. Tayo, ilang taon ka na bang nabubuhay sa mundo? Ako, I have my 31 years of living in this world, and up until now, God is still transforming me. Natututo pa rin at patuloy na hinahanap yung mga bagay at itinatanong kung ano yung mga dapat pang gawin at tapusin. But Jesus, He just finished everything in just 3 years. Marami siyang nagawa, marami siyang natapos. Kada pupunta siya sa mga lugar na dapat niyang puntahan, lumilipat siya agad. Sharing the gospel, winning of souls, feeding the disciples, healing sicknesses, casting demons, ang dami niyang nagawa. In that point, He knows His priority. Alam niya kung bakit siya binaba dito ng Diyos Ama. He knows what are the important things that needs to be done. Mababasa po natin sa John 17:4, sabi niya po doon, I have finished the work which the Lord gave me to do. Sabi niya, I have finished the work. Marami pang may sakit, marami pang may sapi during that time, marami pang hindi nakaka-receive ng word, but he confidently stated that he has finished what he needs to do. Because he knows his priority and does the important. During the time of Jesus, ang dami niya, siguro kung tayo ay nandoon sa pagkakataon na yon, syempre, magiging tuliro na tayo. Kailangan kong i-share yung word, kailangan kong magpanalo ng kaluluwa, kailangan kong magpagaling ng may sakit, kailangan kong bumuhay ng patay. Ang layo pa ng pupuntahan ko, puro palakad lang, wala pang service nun. Pero natapos at nagawa niya po ang dapat niyang gawin. God doesn't want you to be burdened in fixing and controlling everything. He wants you to embrace the real priorities and finish the important ones. Sabi po dito sa application natin, the important thing is not what we do for Jesus, but what time we spend with Jesus. Yung time po that Jesus is doing what He needs to do is also spending the time with the people that He needs to talk to. Nilaan niya po yung mga oras na yon, yung 3 years niya na yon. Siguro kung ganun lang yung time na ibibigay sa atin, we will make the most out of it. Mas mauuso siguro ang salitang YOLO sa bawat isa, which is, you only live once. Baka nga i-reason out pa natin yon na 3 years lang ako dito sa mundo, kailangan ko nang i-enjoy itong buhay ko na to. And the fact that we want to enjoy our life, we are doing things na nakakapagpa-pressure at nagbibigay sa atin ng rush. At nakakaligtaan natin na mas mag-focus to what is really important and what we need to prioritize. What was the secret of Jesus' work of priorities? Ano ba yung natatagong sikreto doon? Bakit niya natapos? In the book of Mark, Mark observes that in the morning, a great while before day, He rose and went out to a lonely place and then He prayed there. Sabi po yan sa Mark 1:35. Sometimes, katulad po na sinabi natin kanina, sa kagustuhan nating maisakatuparan ang mga bagay sa buhay natin, even in our life decision, minsan nakakapag-desisyon tayo ng bigla-bigla. Di po ba? Out of our emotions, out of the rush, out of the things na gusto natin magkaroon agad ng resolutions, binilalagay na agad natin lahat sa kamay natin at pinagdidesisyonan na natin ang mga bagay na yon. Pero sabi po dito, just like how Jesus finished His work, ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung sekreto? Bakit niya natapos in just 3 years? Sabi po yun sa Mark 1:35. He rose and went out to a lonely place and there He prayed. Nagkaroon po siya ng pakikiisa sa Diyos Ama. Nagkaroon po siya ng oras na magtanong at makipag-usap. Ano ba, Lord? Kailan ba yung huling pagkakataon na kinausap mo ang Diyos ng umaga at tanungin siya, Lord, ano po ang gusto niyo pong gawin ko ngayong araw na to? O mas ang panalangin mo na ngayong umaga, Lord, tulungan niyo po ako, kailangan ko pong tapusin to eh. Tapos kailangan ko pa pong puntahan to, kailangan ko pong bayaran to, kailangan ko po tong...
Di po ba? Mas nanghihingi pa tayo ng pagtatapos ng mga bagay more than we ask for His presence. Kaya tuloy kadalasan, pag nananalangin ka, gina-justify mo na nakipag-usap naman ako sa Lord eh. Pero anong klaseng pakikipag-usap ba ang ginawa mo? Ano bang klaseng pag-i-spend time ba yung ibinigay mo sa Kanya? It is more than ng paghingi ba? Puro hingi ng hingi. Di po ba? Sabi dito, the tragedy is that we can serve Jesus without ever really sitting with Jesus. Ito po yung masakit na katotohanan na kadalasan nakakapag-serve ka pa. Nakakahayo ka pa. Pero by your own might and wisdom na lang. No? Nakakatayo ka pa rin, pero hindi mo alam, durog ka na pala spiritually because wala na yung relationship mo kay Jesus. Kasi ginagawa mo na lang ang ministeryo na meron ka, ginagawa mo na lang ang trabaho na meron ka, ginagawa mo na lang na tapusin ang lahat ng bagay out of the responsibility of being rushed. Nagiging obligasyon na lang sa iyo ang bagay na matapos kasi kailangan mo siyang matapos. Ano po? Yun po yung nakakalungkot na katotohanan ng buhay. The urgent can keep us busy, but the important keep us grounded. Maraming pagkakataon na yung mga ginagawa natin, ginagawa po tayo nitong busy. Hindi natin napapansin sa dami ng ginagawa natin, wala na pala tayong nagagawang tama. Akala natin tama pa yung ginagawa natin, pero hindi na pala. Pero lagi po natin tatandaan na yung mga importanteng bagay, it builds foundations to our priorities. Pag alam natin kung ano po yung mga importanteng bagay, doon po nagkakaroon ng setting of priorities. Nalalagay natin kung ano ang dapat unahin, ano ang pinakang importante sa lahat, at ano yung mga bagay na pwede namang ipagpaliban muna. For key point number 3 po, the correction of Jesus. At mababasa po natin siya sa verses 41 to 42. Sa lahat na alam naman po natin, di ba? Sa lahat po ng mga maling desisyon, maling ginagawa, ano po ba sabi sa Bible about God's Word? It is used in teaching, correcting, rebuking. Kaya ngayon, syempre may katumbas na correction ang mga maling pananaw o pagkakaintindi. At sabi po dito sa key point number 3 natin, which is comes from verses 41 to 42. Sabi po dito ng Lord, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Sabi po dito, na-highlight po yung salitang one thing. Bakit po siya in-highlight? Kasi po, the one thing is not cooking, cleaning, or organizing. It is communion with Christ. Kaya nga po one thing, isa lang. Isang pinakang importante. Yes, cooking, cleaning, and organizing is necessary, but it is not really important when the presence of Jesus Christ is there. Dapat marunong po tayo mag-assess, umintindi, mag-identify, mag-analyze, ano ba yung dapat kong inuuna? Ano ba yung dapat kong niyayakap sa mga oras na to? Katulad po ngayon, siguro po meron sa inyo habang nakikinig po ng preaching ngayong umaga, merong mga tumatawag, nagchat-chat, nagte-text na, uy, may problema dito, uy, meron ditong dapat tapusin, uy, meron. Di po ba? But God wants your presence today. God wants your presence today, kapatid. Ibigay natin sa Diyos yung nararapat na sa Kanya kasi even our time, it is not ours. Yung buhay na meron tayo and even the time that we have, hindi po sa atin yun. At dahil alam natin na hindi po sa atin yun, ginagamit po natin siya ng tama. We are becoming the good steward of the time that is entrusted to us. Hindi po natin hinahayaan na ma-distract tayo o magulo yung utak natin sa mga bagay na hindi naman kailangan o hindi naman applicable sa buhay natin. The only alternative frustration is to be sure that we are doing what God wants.
Kailangan lang po nating tayuan kung ano po yung instruction ng Lord sa atin. Minsan kasi we are doing things na hindi na part ng instruction niya. Kaya tayo nabuburden. Kaya tayo nahihirapan. Minsan hindi niya naman pinapagawa sa'yo, pero ikaw tong atang ng atang sa sarili mo na, ako na yan, hindi, gagawin ko to. Lord, ang hirap naman ito. Sasabihin lang sa'yo ng Lord, bakit sa'yo ko ba in-entrust yan? Kaya nga po, di ba, even sa ating church, meron tayong tinatawag na system. System of delegation. Ano po? Meron tayong mga nakaatang na gawain sa bawat miyembro ng simbahan. Bakit? Because that's God trust to us. No? Na alam ng Diyos na pag ibinigay sa iyo itong gawain na to, makikipag-usap ka sa Kanya and you will ask Him, Lord, paano ko po ba gagampanan to? Mahirap kasi, gampan tayo ng gampan, pero mali na pala yung ginagawa natin. At the end of the day, nasayang yung oras, nasayang ang pagod, nasayang ang effort. Kaya naman sa unang take lang, ayos na agad eh. Kung nakinig ka lang sa sinasabi ng Diyos. Di po ba? Sabi po dito, sa second part po ng ating correction of Jesus sa verse 42, Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Many things that we know in our lives na nakipag-deal na ako sa Lord, hindi niya tatanggalin sa akin yan. Nakipag-usap na ako, grabe yung load ko dyan, hindi niya aalisin sa akin yan. Ano po, yung business na yan, ang tagal kong pinag-prayan sa Lord, iniluhod ko yan, iniiyak ko yan. Kaya you are being complacent that nothing will be taken away from you. Pero alam niyo po ang katotohanan kung ano yung bagay na hindi maaalis po sa atin. Jesus doesn't scold Martha for her service. He corrects her anxiety. Ano po? Dito po sa pagkakataon na to, Martha is being corrected by Jesus Christ na hindi mo naman kailangan magpakapagod. Hindi mo naman kailangan pagsilbihan ako ng sobra-sobra. Diba? Kaya nga po may word na balance eh. Kasi hindi naman kailangan sobra-sobra, kailangan balance eh, tama. Ano? At dahil alam natin sa sarili natin kung paano tayo kikilos ng may kabalansihan, na itutuwid at na itatama natin ang mga bagay na ginagawa natin. Sabi po dito, sa ating verse na Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi po natin kailangan ma-anxious sa mga bagay na kailangan nating tapusin at gawin. Maraming gawain, tambak. Hindi po kailangan natin mag-alala sa lahat ng yon. Kasi only the presence of Jesus can give us the peace of mind that we will finish everything. Kahit pa isipin natin kung paano natin gagawin o tatapusin ang mga bagay na yon, hindi natin yan matatapos kung wala po yung kaalaman na nagmumula sa Diyos kung paano yung mga kaparaanan niya matatapos natin yon. Ano po? Meron po akong illustration dito for us to understand it. Ano po? Halimbawa po, imagine a doctor who spend all his time cleaning his office but never treats a patient. Sipin niyo po isang doktor, nandun siya sa kanyang clinic. Ano po? Linis siya ng linis sa kanyang clinic. Ano po? Lahat na, ultimong kasulok-sulukan, pero mas ginagawa niya ang paglilinis kaysa manggamot. Ano po? The urgent, which is cleaning, has replaced the important part, which is the healing. In the same way, we clean, serve, and strive, but miss the healing, the presence of Jesus. Ibig sabihin po, sa kagustuhan natin maging karapat-dapat, sa kagustuhan natin na maging tama sa harapan ng Diyos, ginagawa natin yung paglilinis, no? Ginagawa natin yung pagsiserve, sa Kanya, we are striving to win souls. Pero ano na ba yung priority mo? Bakit mo na siya ginagawa? Ginagawa mo ba yan just to justify yourself na meron kang natatapos? Tinatapos mo siya just to prove yourself that you are doing your responsibility and obligation.
Pero namimiss natin yung important part of it. Hindi mo alam, during the time that you are striving, ang Lord, minomold ka niya, binibigyan ka niya ng transformation that every time na meron kang mawiwin na soul, He gave you the wisdom para magsalita. We miss that. Bakit? Kasi humayo ka para lang gawin kung ano lang yung dapat mong gawin. Out of obligation, out of rush, out of pressure. At the end of the day, hindi mo nakita yung importance ng ginawa mo. Like for example, you are doing outreaches. Lalabas ka, maghahanap ka ng kaluluwa, but without the presence of Jesus Christ, wala kang nahanap, wala kang nasharan, kalaunan, na-discourage ka. Kasi hindi mo hiningi yung presensya niya and you didn't even receive the blessing of wisdom from Him kung ano ba talaga yung instruction niya sa'yo para humayo ka. Ano po? Doon po tayo nagkakaroon ng problema. So, anong klase bang doktor ka? Linis ka lang ba na linis? O you are doing what God has told you to do? Ginagawa mo kung ano talaga yung dapat mong gawin. For our key point number 4, which is the last key point po, the reward of the better choice. Sabi po dito sa verse 42 natin, it is the most important. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Back in Jesus' days in the world, the disciple of teacher would sit at their feet. Alam po natin yan. Mary taught us a valuable lesson about discipleship. It is not only about doing things for God, but also about spending time with God. Sabi po dito, time spent with Jesus is never wasted. Naniniwala po ba tayo doon? Yung mga time po na inilalaan natin sa Panginoon Diyos, the time that you are praying, doing your devotion, asking for His presence, being with the Holy Spirit, ano po, it will never be wasted. Jesus does not blame Martha for being concerned with household chores, but what He does ask is to set priorities. The things of this world, tasks, accomplishments, possessions, can be taken away. Yung business na meron ka, yung position na meron ka sa trabaho mo, even your relationships, anything that you are keeping. Ano po? Even the material things na chine-cherish mo, iniingatan mo kasi ang mahal-mahal. All those things can be taken away from you. Bakit? Dahil sabi nga natin, hindi naman tayo taga rito. Foreigners lang tayo dito. Ano po ang tunay na tahanan natin ay sa langit. At kung naniniwala ka doon, you will not embrace unimportant things in your life. Hindi mo ipa-priority yung mga bagay na hindi talaga totoong importante. Naalala ko po, sabi ni Pastora Gracia sa Ecclesiastes 11:4 last week. Alam niyo po, simula nung na-encounter ko po yung verse na to by the life of Pastora, nung na-share niya rin po sa akin yung nagkikwentuhan kami doon sa office. Sabi po doon, ano po, if you will always wait for the right condition, nothing will be done. No? Kung lagi tayo mag-iintay ng tamang oras para sa atin, kung lagi tayo mag-iintay ng right weather para ma-accomplish yung mga bagay na yon, wala tayong matatapos. Bakit? Ay, hindi pa ako mag-i-invite ngayon kasi hindi pa ako nako-convict, wala pa yung word ng Lord sa akin na kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong maghumayo doon, wala pang word sa akin. Baka hindi pa siya prepared, hindi pa siya ready, next week ko na siya iintayin, next week ko na siya i-invite. Sometimes, while we keep on waiting, hindi natin nagagrasp yung reality na paano kung inumpisahan mo nang gawin yung pinakang importante at doon pa lang i-reveal sa'yo ng Lord ang lahat ng bagay na dapat sa'yo. At dahil hindi mo siya ine-embrace, hindi mo siya tinatanggap sa puso mo, hindi mo tuloy makuha ang tunay na instruction ng Lord sa'yo. No? Minsan, iniisip natin, gina-justify pa nga natin sa sarili natin eh. Hindi pa to right time. Hindi pa to yung tamang time para tapusin yon. With so much pressure, wala na tayong natapos dahil hindi na natin alam kung anong uunahin natin. Ano po? But the real question is, are our priorities or God's priorities? Yung pina-priority ba natin, priority rin ng Lord? Yung business na meron ka,
na mas pinaglalaanan mo ng oras at panahon mo at nawalan ka na ng oras doing the ministry, winning souls, doing your part as a servant. Tingin niyo po ba, gugustuhin ng Diyos na magkaroon tayo ng priority that takes us away from Him? Di po ba? Sabi po dito, but what we gain in the presence of Jesus is the eternal. Ano po? Eternal benefits are tied to fellowship with Jesus, not to temporal achievements. Ano po? Yung mga bagay po na alam natin na pangmatagalan, ito yung bagay na nagmumula sa Panginoong Diyos. At kung alam natin na yung mga bagay ay nagmula lamang sa sarili nating pagod, kakayanan at kaalaman, alam natin that this can be taken away from us. Lalo na kung ito ay hindi mula sa Panginoon Diyos. Sabi po dito sa ating application, make space for the better person. Guard your quiet time, silence the noise, sit at His feet. Ano po? Magkaroon tayo ng tamang time management sa atin. Ilang oras ang inilalaan mo for your devotion? Ilang oras ang nilalaan mo sa pakikipag-usap sa Diyos sa panalangin? Gaano kakatagal nagkakaroon ng oras sa trabaho mo, sa house chores mo, sa pagiging anak mo, sa pagiging ina, asawa, ama? Di po ba? Sabi po dito, the urgent shouts, the important whispers. Di ba pag tayo sinisigawan tayo, tapos minamadali tayo, doon tayo napipressure, bilis na, tagal mo, dalian mo, dali. Pag sigaw na sigaw sa'yo, doon ka natutuliro, ano mo gagawin ko? Sino unahin ko? Pero the important ones, whispers. Bakit? Because you are focused. Important ones give us focus. Kaya siya whispering lang. Nakaset na sa'yo sa kaibuturan ng kaluluwa mo kung ano yung dapat mong unahin. Ano po? The urgent is temporary. The important is eternal. Ano po? So ako po, meron po ako i-share sa inyo kanina, mabilis lang po to, kaninang umaga. Sabi nga natin, di ba, whatever God is teaching you, He'll let you experience. Ano po, kaninang umaga lang po ito. Well, ano po, kasi po kanina, parang 3 na ako ng umaga nakatulog sa sobrang kaba at pananalangin. 3:00 na ako nakatulog. Ano po, and then, kaninang umaga, habang bumabiyahe po ako, bago po ako umalis, syempre nanalangin po ako, tinaas ko sa Diyos ang gagawin ngayong araw. At dahil po masyado ako nag-aalala na baka malita ako kasi hindi lang naman po yung speaking engagement po ang meron ako. I am also the coordinator. So, kailangan talaga maaga, kailangan time management talaga paano mo siya ayusin. Dahil sa pagmamadali ko pong umalis, nasa tricycle na po ako, nasa palengke na ako. Ang layo na po sa amin, sobrang layo na. Siguro higit kalahati na yung biyahe ko. Bigla ko pong naalala na, yung PPT ko nasa laptop at yung laptop nasa bahay. Sabi ko, kahit makarating ako ng church, wala yung pinakang importanteng bagay na kailangan meron ako. Which is yung ituturo po na ipinanalangin ko pa. So ako, ang ginawa ko, siguro po 2 minutes ako nakatulala sa tricycle, hindi ko alam kung sasabihan ko si Kuya na, Kuya, bumalik ka, bilisan mo. Diba? Kasi po, hindi ko alam pag naman bumalik kami, malilate naman ako. Kasi 7:00 na pasado. So hindi ko alam kung anong gagawin ko. And then I prayed, Lord, in Jesus' name, maabot ako, babalikan ko po dahil yun po ang pinakang importante sa lahat. Hindi po ako yung kailangan na nandoon lang, kundi yung mismong salita mo, yung kailangan doon. So, we rush na makauwi. Ang palad ni Kuya kasi naka3 balik siya sa akin doon. Siyempre, pinagpala agad siya ng umaga. Naka3 balik kami and then hanggang sa naka-right time lang and by the grace of God, eto na po at naipe-present na po sa inyo ang PPT na naiwan. Glory to God. Pero lesson po, lalo na rin po sa akin, we need to choose what is really important. Sabi ko nga po kanina, makakarating man ako, pero yung turo na kailangan maihayag ay wala. Malaki pong gambala, para sa gawain ng Panginoon Diyos at hindi po yun papahintulutan ng Panginoon Diyos. That's why the urgent is just temporary. Oo, mamamadali ka. Oo, magagahol ka. Pero saglit lang yan. The more important is being eternal. Kung ano yung mga mapangahawakan at may isa sa buhay mo, yun po ang pinakang mahalaga. Meron po ako ditong nakita, it is an Eisenhower matrix.
This is, nung binabasa ko po to, mas madali pala siyang intindihan kung paano natin ma-reach yung tension between urgent and important. So kung makikita po natin dito, if it's important and it's urgent, do it. Why? Because it is time sensitive. It requires your attention. It needs to be completed as soon as possible. But if it's just important but it is not urgent, you can reschedule it. No? It is not time sensitive. It requires your attention, pero it carve out time to do it. If it's not important at hindi naman siya urgent, delegate it. No? Pwede mo siyang ibigay sa iba. It is time sensitive, pero someone else can do it. No? Hand it off as soon as it possible. Pero kung hindi naman siya importante at hindi rin naman siya urgent, alisin mo na. I-cancel mo na. Bakit? It can give you distraction. It is not time sensitive. It is also not important to anyone. Remove it from your to-do list. No? Kasi it gives you distraction. So kung maiintindihan natin yung being urgent and important, katulad na sinabi natin kanina, urgent is just temporary and important is eternal. Ano po? Mary's good person was listening to the Lord. That investment carried an everlasting guarantee and will not be taken away from her. The moment that Mary sit in the feet of Jesus and embracing His presence, doon po niya naintindihan na presensya lang pala ng Lord, sapat na. Di po ba? Kadalasan, sa dami ng mga bagay na abala tayo, yung presensya ng Diyos hindi pa sapat sa atin. Ano po? And for our conclusion po, sabi po dito, make space for the better person, guard your quiet time, silence the noise, and sit at His feet. The urgent shouts, the important whispers, and the urgent is temporary. The important is eternal. Sabi nga po sa 1 Peter 1:4, calls are inheritance, imperishable, undefiled, and unfading. Every choice that deepens our relationship with Christ deposits into that inheritance. Ibig sabihin po, yung mga bagay na marireceive natin from Him, that is internal, yun po yung dapat na kinikip natin and mas tinuturing natin na importante sa buhay natin. Ano po? Alam natin sa sarili natin na marami tayong dapat gawin at tapusin. Marami tayo dapat magampanan. Marami tayo dapat i-embrace. But let us not take for granted the presence of Jesus Christ. Lagi niyo pong tatandaan, rush never guarantees that we will finish everything. No? Being rushed doesn't guarantee that we will finish everything. But by His presence, even though we know na hindi natin kaya, mapagtatagumpayan po natin. Ano po? Tayo pong lahat ay tumayo. As I end this po, busyness can become a subtle form of distraction. Anong bagay ba pinagkakabisihan mo ngayon at binibigyan mo ng priority? Martha was faithful but she was hurried, devoted but distracted. And in her striving, she almost lost Jesus. Ikaw ba, may pagkakataon ba that you almost lost Jesus in your life because you are more focusing sa pagmamadali matapos yung oras na meron ka na lang? God can extend your time. But God can also stop it pag sinabi niya. Sometimes, the most spiritual thing you can do is to slow down, be still, and simply be present with God. God never called you to burn out in the name of the ministry and productivity. He called you to abide, to remain, to rest in His presence, because fruit flows from intimacy, not exhaustion. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama naming Diyos, banal at dakila, banal na Espiritu. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo ngayong araw, Panginoon. Lord, thank you for putting in our heart, mind, and spirit, O God, the importance of your word, O God. Thank you, Lord, dahil pinayakap mo sa amin, Panginoon Diyos, ang reminder na ito, Panginoon, that there are a lot of things that keeping us busy, keeping us rushed,
pressured, Panginoon. But Lord, we are embracing the wisdom that comes from you, O God. We are embracing the things that you are teaching us and correcting us, O God, para mas higit po naming magampanan ang pagiging good steward of your time, O God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na mas yakapin po namin ang importansya, Panginoon, ng mga bagay na ibinibigay mo sa amin as your instruction to get things done, O God. Lord, wag mo po hayaan, Panginoon Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng distraction. O God, upang hindi po namin magawa kung ano po ang higit na importante sa mga bagay na pinapagawa at pinapatapos niyo sa amin, Panginoon. Lord, we believe there is a victory when you help us to get things done, O God. At yung katagumpayan na yun, Panginoon Diyos, ang patuloy namin pangahawakan upang, Panginoon, malaman namin sa aming mga buhay at sa aming mga sarili, Panginoon, na yung mga bagay na ginagawa namin para sa iyo, yung oras na ipinagkakaloob namin sa iyo, Panginoon Diyos, at kailan ay hindi nasasayang, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon Diyos. Thank you for reaching our hearts today, O God. Thank you, Lord God, for being with us, with your presence, O God. Thank you, Lord God, for helping us, Lord, to acknowledge and embrace your presence just like what you have teaching us today, O God. Lord, hayaan mo po na mas magkaroon kami ng mas malalim na oras at relasyon sa iyo, Lord God. Help us to abide in you and remain in your presence, O God. Every time, Panginoon, na makikipag-usap kami sa iyo, Panginoon, huwag niyo po hayaan, Lord God, na yung distraction ng mundong ito, Panginoon Diyos, ang siyang mangibabaw sa amin. But Lord, help us to have more focus and prioritize what is the real important, Panginoon. Lord, help us, Lord, na unahin ka sa lahat ng oras at pagkakataon, O God. Just like what you have said in Matthew 6:33, O God, we must seek you with all our heart, O God, and everything will be added up, O God. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God, for putting us in this place that we are now ready, Panginoon Diyos, na maging good steward ng oras na in-entrust mo sa amin, O God. Lord, wag niyo po hayaan na masayang yung oras na meron kami sa mundong ito, Panginoon Diyos. Help us, Lord, to organize and have a time management, Panginoon, and sa gayon, Lord, hindi po nasasayang ang oras namin sa mga hindi po importanteng bagay. We must dwell to the important things, Lord God. Mas magbabad kami, Panginoon Diyos, sa pagbabasa ng iyong salita more than sa pagbabasa sa social medias. Mas magbabad kami makipag-usap sa iyo kaysa makipag-usap sa mga taong nagpapaburden sa amin, Panginoon Diyos. Mas magbabad kami, Panginoon Diyos, na gawin ang ministeryo mo more than, Lord God, na gawin yung mga bagay, Panginoon Diyos, na labas sa kagustuhan at kalaguran mo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord, na ma-identify ano po ba talaga yung instruction mo sa buhay namin para yun po ang inuuna namin, Panginoon Diyos. Lord, thank you for clearing our minds and give us the right wisdom, O God, to know the tension between the urgent and important. And now, as we embrace, Lord God, the internal, O God, which is the important things, Lord, alisin niyo po yung mga bagay na temporary and just urgent and give us pressure in our lives, O God, in Jesus' name. Patuloy, Panginoon Diyos, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. We are not hearing all these words para lang lumabas sa kabilang tenga namin, Panginoon Diyos. But we are embracing, accepting every word comes from you, O God, for a greater transformation, O God. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas higit mo kaming magagamit sa lahat ng kaparaanan mo, Panginoon Diyos. Lord, thank you. And we hope, we give you the greater glory, O God, sa pagtatapos at paggagawa namin ng mga bagay na importante at eternal para sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, thank you for your word. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari po ba natin i-extend ang ating mga kamay sa Panginoon, tanda ng pagsuko. Tayo po yung muling umawit sa ating Panginoon.